I take this topic very seriously. I think it's one of the most important topics. Supposedly, Awit 146.3. Ang sabi, Psalms 146. David would have been more interested or more concerned with trying to disprove Islam today than defending Christianity. Sa gagawin natin ngayon na pag-aaral ng kanyang mga salita, dito po sa pagkakataong ito, patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Affirmative, Ros, Kanusin. Negative, Ron, INC. Ang rules po natin, 10 minutes ang presentation at 5 minutes cross-exam, vice versa. Ang rebuttal po natin ay 5 minutes. 5 minutes din po ang cross-examination, vice versa. Gayon din po ang conclusion ay 5 minutes, vice versa. Ngayon po ay ibibigay natin ang pagkakataon kay Ros Kanusin para po sa kanyang unang tindig. Nakahanda na po kayo? Kung nakahanda na po kayo, mag-off mic na po ako. Dito naman tayo sa isang debate, pagkatwiran, sa maayos lang na paraan. So, kasona, no? Umpisahan po natin, no? Patutunayan ko na si Kristo ay na Diyos, no? So, kung verse na batayan ko ay ang John, alam naman ng lahat to, John 1:1 hanggang 3, no? Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Sa 2, ito rin ang pasimulay sa Diyos. Sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman ng ginawa ay hindi ginawa wala siya. No? Sa INC, ang aral nila dito sa verbo is logos. No? Katwiran niya yung logos is panukala or plan. So, dahil panukala or plan, naaral nila ang verbo ay hindi pa existed sa Old Testament. Kasi nga, panukala pa lang. Nasa isip pa lang ng Diyos. O iniisip pa lang ng Diyos. No? So, yun yung katwiran na itinuro ng INC sa kanilang mga membro. No? Pero turiin kung tunay ba yung kanilang aral. No? Base sa konteksto natin kukunin. No? Ganito ang masasabi sa chapter 2. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Sa chapter 3, ang lahat ng mga ay ginawa sa kita niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakalinaw, no? Sa hindi pa exist ang verbo sa Old Testament. So ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakalinaw. Hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa sa creation. Wala siya. Ang linaw. No? Okay na. So, batayan ng INC dahil TSO only God, one true God sila. Itong sa Isaiah, isa to sa batayan, Isaiah 43:11 verse 12. Ako, sa makatuwid bagay, ako, ang Panginoon, at liban sa akin, walang tagapagligtas. No? So, malinaw, no? Liban sa Diyos, sa Old Testament, ay walang tagapagligtas. Sa 12, papahayag, at ako'y nagligtas, ako'y nagpapakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. So, dalawang option to, isang tagapagligtas at isang Diyos. Isang Diyos. So, ang Diyos na ito, siya rin ang nag-iisang tagapagligtas at siya rin ang nag-iisang Diyos. Ito yung punto ng INC papalabasin na ang tunay na Diyos ay isa lang, yung Ama lang. So, ating suriin.
ating suriin, no? Sa 11, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon. Ban sa akin ay walang tagapagligtas. Tama naman, wala tayong tutol dito, ano? Ang tanong dito, wala ngang ibang ligtas kundi ang Diyos na ito. Pero, hindi ba siya pwedeng gumawa ng isa pang tagapagligtas? Hindi ba pwedeng magbangon ng isa pang tagapagligtas? No? Unahin natin itong tagapagligtas. Dito sa Hukom, chapter 3, verse 9. At nang dumaing sa Panginoon nga anak Israel, ay nagbangon ang Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel. So pwede palang bangon o gumawa o magpadala ng tagapagligtas ang Panginoon bukod sa kanya. Halina, no? Tama naman ang sinabi sa Isaiah 43:11. Siya lang ang tagapagligtas. Pero, pwede siyang magbangon ng isa pang tagapagligtas. Gawin. No? Dito naman tayo sa verse 12. Ako'y nagpapahayag, ako'y nagliligtas, at ako'y nagpapakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. So, tama rin to. Wala tayong tutol dito. No? Ang tanong, hindi ba kaya ng Diyos na ito gumawa ng isa pang Diyos? Hindi ba kaya niya gumawa? So, alamin natin kung hindi ba kaya gumawa niya ng isa pang Diyos. No? Dito sa Exodo, chapter 7, verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. O, napakalinaw. Gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos para kay Faraon. So, kung ginawa ng tunay na Diyos si Moises na isang Diyos kay Faraon, hindi ba matatawag na tunay na Diyos si Moises? Malinaw. Matatawag nating tunay na Diyos si Moises kasi ang gumawa kay Moises para maging Diyos ay yung Diyos na pinaka-Diyos ng lahat ng mga Diyos. So, ano man ang gawin ng Diyos, huwag nating limitahan ang kakayahan niya. Kaya niyang gumawa ng isa pang tagapagligtas. Kaya niyang gumawa ng isa pang Diyos. No? Malinaw na yun? So, dito naman tayo sa anak. Hebrew 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Napakalinaw. Pati yung anak niya ay itinatag niya bilang isang Diyos. Ano ang katunayan? Dito sa Mateo chapter 28 verse 18. Sabi ni Kristo mismo, all power is given unto me in heaven and in earth. No? Kung marunong lang tayong umunawa ng lohika, no? All power na kay Kristo na, lupa at sa langit. Ano pa ang kulang para tawagin siyang Diyos? No? Wala nang kulang para tawagin siyang Diyos. Katibayan, dito sa John chapter 20, verse 28 to 29. Sa 28, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Napakalinaw, no? Tinawag ni Tomas ang Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Tumanggi ba si Kristo? Hindi ba tinanggap ni Kristo ito? Ito ang sagot ni Kristo sa verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Sumampalataya na ano? Yung sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun yung sinampalataya na ni Tomas. Ang problema lang, ay pinipilipit nila ang mga ganitong pananalita sa Biblia. Hahanap sila ng ibang salin para sa halip na maging malabo. No? So, tinitinigan ni Kristo ang pahayag ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasang-ayunan ni Kristo. Sinabi sa kanya ni Kristo, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Datapot mapapalad yung hindi nakita at gayon may nagsisampalataya. So, napakalinaw, no? So, ayon sa aral ng INC,
ang Kristo daw, ang Berbo daw, ay hindi pa nag-exist, o ang Kristo hindi pa nag-exist sa Old Testament. Nag-exist lang ito sa pagdating sa John 1:14. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa atin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng Ama. So dito lang nag-exist ang Kristo para sa kanila. No? Pero ating silipin, ating suriin. Puntahan natin ang Kawikaan 8:30. Nasa siping nga niya ako, nagaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya, araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Pansinin natin mga kaibigan, na nagagalak lagi sa harap niya. So sino ito? Na nasa harap ng Diyos, no? Sino ito na nasa harap ng Diyos noong wala pang pasimula? No? Kailan siya nailabas? Ang ayon sa INC, sa John 1:14 siya nailabas nung ipinanganak ni Maria at nagkatawang tao. No? Pero dito sa Old Testament, sa Kawikaan 8:24, ang sabi, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. So sino itong nailabas nung wala pang mga bukal? Nung wala pang mga kalaliman, wala pang mga bukal na sagana. Sino itong nailabas na ito? Kung ang Diyos ay isa lang, nung wala pang ginawa, wala pang nagawa. No? Malinaw na may kasama ang Diyos. Ulitin natin sa Kawikaan 8:30, na nagagalak na lagi sa harap niya. So sino itong nagagalak na lagi sa harap niya? Sino itong ligaya ng Diyos? Araw-araw na ligaya. Time. Okay. Ngayon po ay natapos po ang 10 minuto pagpapahayag ni Brother Ross. At ngayon po ay tatawagin natin si Brother Rom. Naka-ready na po kayo para sa cross-examination? Okay. So nakandaan na po kayo. Time start now. Brother Ross, yan. Ginamit mo yung 1113, tama? Yes. Ilang beses ba binanggit yung salitang Diyos sa 1113? Dalawa. Lahat ba yun ay tumutukoy kay Kristo? Yes. Sa makatuwid? Hindi, yung Ama yung isa. Hindi, yung Ama yung isa. Correction, yung Ama yung isa. Okay, so binabago mo na yung sagot mo ngayon. Hindi na tumutukoy kay Kristo, kundi sa Hindi. Ama na, yung isa, tama? Hindi. Yung isa sa Ama, yung isa si Kristo. Sa makatuwid, dahil sa dalawang Diyos ang binanggit doon, dalawa rin ang Diyos na kinikilala mo, tama? Isang Diyos na Kristo at isang Diyos na Ama. Tama? Yes. Okay, sa makatuwid, ilan ang Diyos mo? Nung gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos, naging dalawa sila. Sa makatuwid, tinitindigan mo na mayroong dalawang Diyos, tama? Maraming Diyos. Hindi na dalawa, Hindi lang kundi marami na. Tama? Yes. Sa makatuwid, Ang tanong mo din. naniniwala ka na maraming Diyos. Tama? Hindi na dalawang, kundi marami na. Okay? Yes. Lahat ba ng Yes. maraming iyon tunay na Diyos? Hindi. Okay. Sa makatuwid, hindi mo pinapaniwalaan na tunay na Diyos yung maraming sinasabi mo. Tama? Yes. Hindi, Tinawag. ulit ang tanong. Pinaniniwalaan mo ba na hindi tunay na Diyos yung sinasabi mong maraming Diyos? Dalawa lang ang tunay. Ulit. Medyo choppy. Dalawa lang ang tunay. Sa makatuwid para sa iyo, dalawa ang tunay na Diyos. Yes. Pero maraming Diyos. Sino ang mas makapangyarihan doon sa dalawa? Pantay siya. Magkapantay sila. Sa makatuwid, pareho sila ng kapangyarihan, ano? Tama? Yes. All power is given unto me Sa makatuwid, in heaven and in earth. alam din ni Kristo lahat ng nalalaman ng Ama. Kasi sabi mo, pareho silang tunay na Diyos eh.
Kaya dalawa ang tunay na Diyos mo. Tama? Last 2 Yes, minutes. may respeto lang ang anak niya, hindi siya nag-aadora, siya mismo ang magsabi, kundi iniintay ang ano ama. Kung may mabasa ako, merong bagay na hindi nalalaman si Kristo, aaminin mong nagsisinungaling ka. Magtanong ka lang kasi yun ang obligasyon mo, hindi para. O yun yung tanong ko. Kung may mabasa ako, merong bagay na hindi nalalaman si Kristo, nagkamali ka. Sabi ko, tanong lang, hindi mo ako dapat i-conclude. O sige, eto tanong. Tutol ka ba na merong bagay na hindi nalalaman si Kristo? Alam ni Kristo, binibigay lang niya ang karapatan sa ama para magsabi, hindi siya. Okay. Alam ba ni Kristo ang araw ng paghukom? Alam ni Kristo, hindi nga lang niya sinasabi kasi nga ang karapatan ay sa ama. Sa ama ang karapatan para. Sabi mo, alam ni Kristo ang araw ng paghukom. Nabasa mo na ba yung Marcos 13:32? Wala akong nilatag na Marcos. Ang tanong ko kung nabasa mo na ang Marcos 13:32. Wala akong nilatag na Marcos. Doon ka kumuha sa mga nilatag ko. Next Kung wala question. kang nilatag, hindi mo ba kayang sagutin? Doon ka lang muna kumuha sa nilatag ko. Okay, Ano? next question. Okay. Yun ang rules. Ginamit mo si Moises bilang Diyos, tama? Tama. Naniniwala ka bang tunay na Diyos si Moises? Yes, nung buhay pa si Paraon, nung mamatay na si Paraon, hindi na. Nung buhay pa si Paraon, yes. Time. Ngayon po ay natapos po ang 5 minutong pagtatanong ni Carlos kay Brother Ross. Ngayon naman po, Karom kay Brother Ross. Ngayon po ay dadako po tayo sa 10 minutes presentation ni Carlos, Rob. Kung handa na po kayo, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Time start now. Okay. Kung napansin ninyo sa tindig, paniniwala nitong kausap natin ngayon, naniniwala siya na maraming Diyos. So tinanong natin, lahat ba ng Diyos na yun ay tunay? Anong sagot niya? Hindi. Sabi niya, ayon sa paliwanag niya at pagsagot niya, dalawa daw talaga ang tunay na Diyos. Ang Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. Ano? Mamaya, pupuntahan pa natin yan. Pero, elaborate lang natin ito. No? Medyo dito siya sumablay ng konti. Hindi ko lang naitanong sa kanya. Sabi niya, naniniwala daw siya na tunay na Diyos si Moises. Tandaan niyo yan. Naniniwala raw siya na tunay na Diyos si Moises. Kung si Moises kaya ang tanungin natin. No, tanungin natin si Moises. Sino ba ang Diyos para kay Moises? Sarili ba niya? Pinakilala ba niya yung sarili niya? Pakinggan nyo. Deuteronomio sa 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Tanong, pinakilala ba ni Moises ang sarili niya bilang tunay na Diyos? Sabi niya kasi kanina, tunay na Diyos daw sabi ni Moises, dinggin mo anya Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Napansin nyo? May kinikilalang Diyos si Moises. Sarili ba niya yung ipinakikilala niya? No. The answer is no. Hindi si Moises ang ipinakilala niya na Diyos. Balikan natin yung isa sa talata, no, na ginamit niya. Yung Mateo 28
28:18, ano? Ginamit niya yung talatang yon para patunayan na si Kristo raw ay tunay na Diyos. Bakit hindi natin basahin sa New International Version? Kung dito ba mababasa natin na si Kristo ay tunay na Diyos, no? Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Tanong, ginawa bang Diyos si Kristo sa talatang yan? The answer is no. Kung magiging tapat lang sana itong kausap natin, kung binasa niya ng buong katapatan itong talatang ito, wala kang mababasa, brother, na si Kristo ay Diyos yan. Anong sabi? All authority. Hindi ang pagka-Diyos ang binigay kay Kristo. Yung otoridad, yung kapangyarihan, doon anya sa langit pati sa lupa. No? Ginamit mo, I was surprised, ginamit mo yung Isaiah 43, Isaiah 43, na doon ay binanggit ng Diyos. Ito, 11. Ako, sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Beloved friends, yung mga nakikinig dyan, kung naging tapat lang sana itong kausap natin ngayon, itatanong ko sana, may nabasa ba siya? May nabasa ba siya sa talatang yan na ang tunay na Diyos ay dalawa? Alam nyo, isasagot niya, siyempre, wala. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Diyos, liban sa akin, walang tagapagligtas. Kung lulusot pa siya doon sa tanong ko, ipa-follow up question ko sana, how do you define liban sa akin? Paano mo iniintindihan? I-refute mo yung salita na yan ng Diyos. Liban sa akin. Liban sa akin ay walang tagapagligtas. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ang pahayag ng Diyos. Pero ang pahayag ni Ross, teka muna, dalawaan niya ang tunay na Diyos. So dito, papakiramdaman nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Pakikiramdaman nyo lang, tatalinuhan lang. Kung sino ang paniniwalaan nyo eh. Biblia ba? O yung paniniwala ng kapatid na Ross? No? Sabi niya, tunay na Diyos daw, dalawa. Ang Ama, maging ang Anak. Ang sabi ng Diyos mismo, liban sa akin ay walang tagapagligtas at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Siguro, hindi siya kasama doon sa gitna na tinutukoy, ano? Okay? Bakit kaya sa Iglesia ni Kristo hindi maaaring tunay na Diyos si Kristo? Ano? Alamin natin. Bakit hindi maaaring tunay na Diyos, true God, truly God, ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Mateo, sa 4:2, sana nabasa niya na ito. Ito ba ay katangian talaga ng isang Diyos? Mateo 4:2. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Mga kaibigan, mga nakikinig, lalo na kay Brother Ross, kung tunay na Diyos si Kristo,
may tunay na Diyos ba na nagugutom? Yan ang tanong ko sa iyo. May tunay na Diyos ba na nagugutom? Ano pang katibayan na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Sana nabasa rin yung talatang ito. Lucas 2:21. Ganito ang pahayag. Last two. At nang nakaraan, ang 8 araw upang tuliin, halasin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Mga kaibigan, ang tanong ko kay Brother Ross, sana sagutin niya ito mamaya, kung Diyos si Kristo, ang Diyos mo pala ay tinutuli, ang Diyos mo pala ay galing sa pagkasupot, sapagkat tinuli. Kung Diyos si Kristo, para sa iyo. Ano? Ano pa katunayan? Baka sabihin ng ating kaibigan, wala na tayong maibigay. Tinanong ko siya kanina, alam ba ni Kristo lahat din ng bagay kasi tunay na Diyos din siya, magkasing kapangyarihan sila ng Ama? Sabi, yes. Tinanong ko yung Marcos 13:32, kung alam ba ni Kristo ang araw at oras ng paghukom? Alam niyo sagot niya? Oo daw, alam daw ng Kristo ang araw at oras ng paghukom. Tingnan natin kung sino paniniwalaan nyo ngayon. Marcos 13:32. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. So, Brother Ross, sana naging tapat ka sa pagtuturo mo. Sana ginawa mo na ang best mo para maging faithful ba, loyal sa salita ng Diyos. Sabi mo, alam ni Kristo araw paghukom. Sabi ng Biblia, kahit aya ang anak sa araw at oras na yaon, walang nakaalam. Sa mga nakikinig, sino ang paniniwalaan niyo? Time. Thank you. Tapos na po ang 10 minutong presentation ni Karom. Ngayon po ay dadako po tayo sa cross-examination. Nakahanda na po kayo, Brother Ross? Thank you very much. Yes. Kung kayo po Yes. ay nakahanda na, time start now. Sige na, una kong tanong, ilan post the asang time, terminong Diyos? wait. Post the time po, medyo may electric fan. Okay na po? Pwede na ulit? Ang tanong ko, dito sa John 1:1, ilang terminong Diyos ba ang mababasa? Ang mababasa sa 1:1, 1:1 lang ba? O kasama mo yung iba? 1:1 lang po? Malinaw naman yung tanong ko, malinaw naman yung tanong ko, ilang terminong Diyos ang mababasa sa John 1? Dalawa. Okay, dalawa, So, sino itong dalawang Diyos na tinutukoy dito? Yung terminong dalawang Diyos na inulit sa John 1:1, ang tinutukoy ho niyan ay ang Ama. Ang tunay na Diyos, yun ang tunay na Diyos. Yung suma sa Ama, yun din yung Diyos. Tama ba? Suma sa Diyos, yun ang tunay na Diyos. Tama ba? Tama. Isa lang yun. Yung suma sa Diyos at yung Diyos, isa lang. Sa unawa mo. Sa John 1:1, iisa lang ang Sagot. tunay na Diyos dyan. Sagot. Sagot, Hindi diretso. pa ako tapos sumagot Kaya nga, yung suma sa Diyos at saka yung Diyos, isa yun. Iisa lang ang Diyos dyan. Walang iba kundi ang tunay na Diyos, ang Ama. Ang tanong ko, yung suma sa Diyos saka yung Diyos na termino, isa lang ba yun? Yung Diyos na binabanggit sa 1:1, iisa lang ang Diyos dyan. Walang ibang Diyos dyan kundi ang Ama. Brad. Sagot ko yung tanong ng diretso po. Diretso lang yung sagot, Brad. Sumagot Huwag ka ako naman ng diretsong paliwanag. tanong. Ano ang John sagot 1:1 mo? ka ako. Yung suma sa Diyos, yun din ba yung Diyos? Yung ang suma sa Diyos, yun ba yung Diyos? Ang Diyos dyan ay tunay na Diyos. Ang tanong ko, yung suma sa Diyos, yun din ba ang Diyos? Yung suma sa Diyos dyan na tinutukoy ay yung plano, panukala.
Okay. So yung plano na suma sa Diyos, existed na ba sa No, time na ito? hindi. Hindi pa. Okay, punta tayo sa verse 3, no? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa Mr. lahat ng Moderator, ginawa ay hindi ginawa Mr. Moderator. kung wala siya. Tanong. Objection, Mr. Moderator. Nandun siya, wala. Mr. Moderator, objection. Kanina, sinasaway Cut niya. the time. Kanina, sinasaway niya ako. Nakainto. Kanina, sinasaway niya ako. Nagtatanong ako nang wala daw sa binanggit niya. Mr. Moderator, ikaw tatanungin ko, may binanggit ba ako? May presentation ba ako tungkol sa John 1:1 up to 3? Wala. Okay. Paki-rephrase ang tanong at uumpisahan ko uli ang time. Ay, narinig ko ba yung dalawang Diyos na berbo sa John 1:1? Hindi niya daw po Mr. Moderator, wala akong nilatag na tres, Mr. Moderator. Narinig niya hindi niya sinabi yung John, pero binanggit niya yung dalawang Diyos dito. Mr. Moderator, buong katapatan. Sa examination niyo yung kanina. Ngayon po, balikan niyo na lang yan sa inyong sa inyong rebuttal. Ngayon po, rephrase po sa tanong para Okay. Sige. Madali lang ako kausap. Yun bang pagkasabi ng Diyos? Okay. Madali lang ako kausap. Ayaw niya sagutin. Yun bang pagkasabi ng Diyos kay Moses? Ginawa kitang Diyos kay Pharaon. Peke yan o tunay? Ito, sagot. Si Moises, hindi tunay na Diyos. Peke ba yun o tunay? Yung sinabi ng Diyos, hindi ginawa tunay na Diyos, Sandali. Kung hindi tunay na Diyos, edi peke. So, gumawa ba ang Diyos ng peke? Sagot po, gumawa ba ang Diyos ng peke? Gumawa ba ang Diyos ng peke? Hindi gagawa ang Diyos ng isa pang Diyos na tunay. Sabi nga niya siya, gumawa ba ang Diyos ng peke o hindi? Batay sa talata, ang sabi ng Diyos, gagawin kitang Sagot. parang Diyos. Yan ang nasa talata. O peke ba yun o peke ba yun o hindi? Hindi tunay na Diyos yun. Next question. May nakasulat bang tunay na Diyos doon? Walang tunay na Diyos doon. Walang tunay na Diyos doon. Ngayon, may nakasulat ba? May nakasulat ba? Sumasagot pa ako. Sumasagot ako. Ba? Walang nakalagay na tunay na Diyos dyan. No? Walang nakalagay. May nakasulat ba na? Sandali lang, no? Mr. Moderator, sumasagot ako. May nakasulat ba na hindi tunay? Sandali lang po. Para po maganda, pagtanong, diretso lang ng sagot dun sa tinatanong. Okay po. Mr. Moderator, diretso yung sagot ko eh. Kaso pinuputol niya. Pinuputol niya eh. Hindi pa ako tapos eh. Antayin po natin na matapos yung sagot. Diretso sa Amerika. Para po uli magtanong, para po maayos po sa mga tagapakinig. Okay lang po ba? Meron pa po natitirang 1 minuto eh. Okay, last one ko. May nakasulat ba sa Biblia na hindi tunay na Diyos si Kristo? Ito ang sagot ko. Hindi na kailangang isulat pa sa Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos. Paliwanag. Ang tanong ko, may nakasulat ba na hindi tunay na Diyos si Kristo? Meron na wala? Meron na wala? Sumasagot pa ako, Mr. Moderator, pinuputol niya. Ay po, dali po. Direkto lang po dun sa tinatanong. Huwag po natin iwasan yung tanong. Sumasagot ako, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Sige. Pakiulit po yung tanong. Tapos i-start ko po yung... Sana medyo galingan lang ng pag-intindi. Okay. Ito, sagot. Meron bang nakasulat sa Biblia? Sandali. Ay, nako. Meron bang nakasulat sa Biblia na hindi tunay na Diyos ito? Walang nakasulat, letra por letra sa Biblia, na hindi Diyos si Kristo. Okay na po, Mr. Moderator. Mr. Moderator, sumasagot pa ako. Next question. Mr. Moderator, parang bias, sumasagot pa ako eh. Hindi po, okay na raw po. Okay na. Meron pa natitirang 20 seconds. Yung tanong niya, tapos na. Yung sagot ko, hindi pa. Sige. Pwede ko bang ituloy yung sagot ko? Proceed. Walang nakasulat na hindi Diyos si Kristo. Wala rin nakasulat na tunay na Diyos si Kristo. Bakit hindi kailangan isulat pa na hindi Diyos si Kristo?
nakasulat na nga sa Biblia kung sino ang Diyos eh. Maliwanag na isinulat sa Biblia kung sino ang Diyos. Tapos na po yung 15 seconds. Umami na siya, Mr. Moderator, so wala na akong further question, umami na eh. Okay. Hanggang dyan. Time. Ngayon po ay dadako tayo sa 5 minutes din ba ang rebuttal? Mag-review pa ako. Opo. Dalawang tindig yan. Ano po, 5 minutes ba to o 10 minutes? Para alam ko 10 po minutes, tapos cross. 5 lang. 5 lang. 5 minutes lang. 5 lang. Sige po. Kung nakahanda na po kayo, ibibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon, Brother Ross. Time start now. Okay, magandang gabi uli, ano? Nakita naman natin, no? Pansinin ninyo, no? Ang topic natin is patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos, no? So, last question ko sa kanya, mayroon bang mababasa na sito hindi tunay na Diyos? So, umamin siya, walang mababasa. Talo na tayo. Wala nang maraming tapos na ang boxing nito. Sabi niya, wala daw mababasa na si Kristo ay tunay na Diyos. So, babasahan natin. Siguro mga 3 talata pwede na, siguro 2 talata. Ito na sa 1 John 5:20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng kaunawa upang ating makilala siya na totoo. Sino yung totoo? Yung anak. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sino yung tayo? Tayo, mga Kristiyano, sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. No? Para malinaw, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. No? Para maintindihan niyang maigi. No? Sino itong buhay na walang hanggan? Si Kristo din ito, no? So, totoo ba nga si Kristo ang buhay na walang hanggan? Ito sa 1 John chapter 1 verse 2. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Napakalinaw, sino ba ang kasama ng Ama? Yung suma sa Diyos, yun yung kasama ng Ama, yun din yung nakaharap sa Diyos. Sa Kawikaan 8, no? Nakaharap siya sa Diyos. Siya din yung sa John 1:1 na suma sa Diyos. Siya din yung 1 John chapter 1 verse 2 na kasama ng Ama na buhay na walang hanggan. Napakalinaw. So, sabi niya uli, wala daw mababasa, hindi na daw kailangang isulat na sabihin na hindi tunay na Diyos si Kristo. Kasi wala rin daw namang mababasa na tunay na Diyos. Nabasa tayo eh. No? Siya ang walang nabasa. So, panalo na tayo. Hindi sa pag-a-adhom, malinaw na eh. No? So, ito pa isa, sa Roma, chapter 9, verse 5. At sa kanila, sabi niya kanina, tinuli daw supot, no? Balikan natin yung sinabi niya kanina. Tinuli daw supot, tumatay, kumakain. No, siyempre, hindi naman itinatanggi ng Iglesia ni Kristo ang John 1:14 at nagkatawang tao ang Diyos. So dito nila kinukuha ang existence ni Kristo. Last 2 minutes yan. Nag-exist si Kristo. So sinasampalatayan na nila ito. So natural nagkatawang tao, nagugutom yan, ihi yan. Sa Roma 9:5, nasa kanila ang mga magulang at sila mula ang Kristo ayon sa laman. O di laman, tatai yan. Na siyang lalo lahat Diyos na maluwal hati. Napakalinaw. Diba? Napakalinaw. Ano pa bang babasahin ko? Parang tapos na yata itong debating to eh. Wala naman sure kung dapat pang basahin. Kailan na lang time, Mr. Moderator? 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Okay. Okay, may 1 minute and 10 seconds pa to. May bababasa pa siguro ako. Teka. Ito sa Revelation
si Juan nakita ng anghel, Apocalypse chapter 19 verse 10. At ako'y nagpatira pa sa kanya, nakil, harapan upang siya isambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid kung patutuo ni Jesus. Sumamba sa Diyos. So, pinagbawalan si Juan. Si Kristo ba hindi sinamba sa langit? Ito, Revelation 5:8. At sa pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero. Kita mo na? Pati yung 4 na nilalang sa kayong 24 na matatanda nagpatira pa sa Kristo. Hindi mo ba masasabing Diyos yan? Napakalinaw yan. Ulitin natin 1 John 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkauna upang ating makilala siya na totoo. Sino yung makilala siya na totoo? Yung naparito. At tayo'y nasa kanya na totoo. Tapos na po ang 5 minutong rebuttal ni Brother Ross. Ngayon po ay dadako po tayo sa cross-examination. Nakahanda na po ba kayo, Karong? Yes. O kung kayo po ay nakahanda na, time start now. Unang tanong, sinabi ba ni Kristo, tinuro ba niya na siya ay tunay na Diyos? Si John ang nagpatotoo. Ulit, sinabi ba ni Kristo na siya ay tunay na Diyos? Pakisagot. Hindi, Okay. wala sinabi si Kristo. Si John, hindi si Kristo. Si John nagpatotoo. Okay, hindi tinuro ni Kristo. May mababasa ba sa Biblia na sinabi, si Kristo ang tunay na Diyos? Meron. 1 John 5:20. Okay, 1 John 5:20. Si Kristo ba ang tunay na Diyos para sa iyo dyan? Okay. Yes. Sabi sa talata, merong naparito, tama? Magtanong ka. Nagtatanong Magtanong ka, huwag kang mag-premise. Huwag mo ubusin yung oras ko. Sinabi sa talata, merong naparito, tama? Yes. Sino yung Yung naparito? Yung anak. Yung Sino anak. yung anak? Yung anak ng Diyos. Sino nga yun? Si Kristo. Si Kristo yung anak ng Diyos. Yes. So magkaiba si Kristo at ang Diyos. Magkaiba. Magkaiba. Sa makatuwid, para sa iyo, may Diyos si Kristo. Yes, may Diyos din si Kristo. May Diyos. Meron bang Diyos na kumikilala sa isa pang Diyos? Yes, kasi ginawa siyang Diyos. May mababasa ka ba talata sa Biblia, sinabi ng Ama, Kristo, ikaw ay Diyos? Meron o Yes, wala? meron. Hebrew 1:6 ba to? Tungkol sa anak ay sinabi, O Diyos, ang iyong luklukan ay magpakailanman. O ayun, linaw. Ulit. Sa unang 1:5:20, sabi mo si Kristo ang Diyos. Hebrew 1:8 pala, Ama. sorry. Ano na yan? Ano Sa na yan? unang 1:5:20, Ulit. si Kristo ang Diyos. Tama? Yes, yan ang tunay na Diyos na At tinutukoy. ang Diyos dyan may anak. Tama? Yes, yung O nagsugo. sino anak ni Kristo kung siya ang tunay na Diyos? Walang anak si Kristo. Wala. Yung nagsugo, yung ama. Bakit Kristo dyan sa ang talata? anak. Oo. O bakit dyan sa talata ang sabi mo kasi yan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos dyan may anak. Kaya ang tanong ko, kung si Kristo tunay na Diyos mo dyan, sino anak ni Kristo? Ang sabi ko, yung ama, yung may anak. Sa Hindi yung makatuwid, anak ang may anak. binabago mo na yung sagot mo. Hindi na si Kristo ang Diyos dyan, kundi ang Ama. Hindi, tama lang yun. Yung ama nagsugo sa anak. Yung ama nagsugo sa anak. Sino ang anak ngayon nung Diyos na tinutukoy sa unang 1:5:20? Ang anak ng Sino? Diyos, si Kristo. Si Kristo. Sa makatuwid, Sinugo siya. si Kristo nalalaman yung natin anak, na anak si ng Kristo rin. Diyos. Sinabi mo kasi kanina, ang tunay na Diyos dyan, ang anak. Kaya tinanong kita, kung yung anak pa, Pareho silang, wala akong sinabi yung anak lang, pareho silang tunay na Diyos. Pero dito binabago mo na. verse na Okay, to, next question, binabago mo na. Hindi ko binago, wala akong binago. Sige, lipat Si mo. Kristo ba nagturo ng ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Siya ang buhay na walang Nagturo hanggan. ba siya o hindi?
Nagturo ba siya o Siya ang hindi? buhay na walang hanggan. Pakisakit Ayon ang sa tanong, Juan 2, pakisakit ang tanong. si John nagturo. Si John nagturo. Kung Hindi may ang Kristo. mabasa Si John ako, nagturo. kung may mabasa ako, nagturo si Kristo kung paano magtatamo ng buhay na walang hanggan. Inaamin mo bang nagkamali ka? Magtanong ka lang, huwag kang O sa makatuwid, Ang obligasyon mo o magtanong, ito hindi tanong, mag-conclude. nagturo ba si Kristo na ipagtatamo ng buhay na walang hanggan? Yes, nagturo ipagtatamo, pero hindi niya sinabi siya ang buhay na. Ang pahayag, si John nagpahayag. Sa makatuwid, binabago mo na ang sagot mo. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Nabasa Tama mo na, na ba? sagot ko. Nabasa mo na ba ang Ikaw naman nag-iisip. 1:17:1:3? Nabasa mo na ba 'yon? Hindi ko naman ginamit yan. Hindi ko ginamit Hindi, yan. ang tanong ko lang kung binasa mo. Hindi ko ginamit. Hindi, ang tanong ko lang kung binasa mo. Hindi ko nga ginamit yan. So, wag mo kong Mr. tanongin yan. Moderator, akala ko ba direct dapat ang pagsagot? Wala pa akong tinatanong sa talata. Tinanong ko lang kung nabasa mo yan. Sa debate, kung inilatag ko, doon ka lang sa debate, kung ano ilatag ko, doon ka lang magtanong. Huwag kang magtanong sa hindi ko inilatag. Ano po, tuloy po ang pagtatanong. Meron pa po kayong 12 minuto. Segundo. Ulit ang tanong, si Kristo ba nagturo ng ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Yes. Akala ko ba kanina hindi? Tapos yes na naman. Hindi, ang tanong mo kanina, nagturo ba si Kristo na siya ang buhay na walang hanggan? Yun yung narinig Hindi, yung tanong mo maliwanag ang kanina. Alright. Tapos na po ang 5 minutong pagtatanong. Dadako naman po tayo ngayon sa rebuttal ni Karom. Kung nakahanda na po kayo, ibibigay ko sa inyo ang 5 minuto. Time start now. Tinanong natin ang kapatid natin na si Ross, kung sinabi ba ni Kristo na siya ay tunay na Diyos. Narinig man ninyo, inamin man niya, hindi daw. So wala tayong pagtatalo dyan. Mukhang na-knock out din itong si kapatid na Ross. No? Puntahan Sa lang natin. sa maingay, paki-off yung mic. Sandali lang po Naka-pause po yung time. May maingay po kasi. Proceed. Ginamit niya ang unang 1:5:20. Tinanong natin siya kung naniniwala ba siya na sa unang 1:5:20, si Kristo ang tunay na Diyos diyan. Alam niyo sagot niya? Oo daw, naniniwala siya na si Kristo raw ang tunay na Diyos diyan sa unang 1:5:20. Kaya inisa-isa natin, pinag-aralan natin, tinanong natin siya. Ang sabi kasi sa talata, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tinanong natin siya, sino ang naparito? Sabi niya, ang anak. Sino ang anak? Si Kristo daw. So, tinanong ulit natin siya. Sabi mo, si Kristo ang tunay na Diyos dyan. Sa makatuwid sa talatang yan, may anak ang Panginoong Jesucristo. Hindi nyo na naintindihan yung sagot niya, di ba? Nagkaiba-iba na, nagkabalu-baluktot na. May ama na siyang binabanggit, meron na siyang binabanggit pa na Kristo. Pero kung pag-aaralan natin ang talata, tingnan ninyo mabuti nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino daw naparito? Anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit naparito ang anak ng Diyos? Eto, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Bakit daw naparito ang anak ng Diyos? Yung tao, sangkatauhan, bibigyan niya ng pagkaunawa. Sa alin? Doon niya sa totoo. Para makilala siya na totoo. Sa makatuwid, merong misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang ipapakilala na totoo. Nagawa ba? Nagawa ba? Nagawa ba ni Kristo yung mission niya? Basahin natin sa 1:17, 1:3. Ganito ang mababasa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sino nagsasalita? Si Jesus. Tinanong natin siya kung may mababasa ba sa Biblia
tinuro ni Kristo ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, wala. Maya-maya, binago na naman. Meron na naman. Oh, medyo magulo ang aral mo, Brother Ross. If I were you, kung ako sa'yo, tindigan mo ng matindi. Huwag yung pabago-bago yung sagot, ha? Tuloy natin. Last 2 minutes. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, nananalangin si Kristo ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Mga mahal na panauhin, kung naging tapat lang itong si Brother Ross, mararamdaman ninyo kung gaano kaliwanag ang salita ng Diyos. Maliwanag ang pagtuturo ni Kristo. Ama, tumingala pa sa langit sa makatuwid. Hindi kinakausap yung sarili niya. Tumingala sa langit, sinabi niya, Ama, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay. Tunay yan. Brother Ross, tunay na Diyos. Tinanong kita kung nagturo ba na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Sabi mo, hindi. Ito, sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, kausap niya yung Ama ikaw ang makilala nila na iisang tunay na Diyos. Nakilala mo ba yon? Natuto ka ba? Natuto ka ba sa pagtuturong niya ni Kristo? Kung hindi ka natuto, hindi mo ikapagtatamo yan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Gaano kahalaga na makilala mo, Brother Ross, kung sinong tunay na Diyos? Sabi ni Kristo, uulit-ulitin ko para hindi ka na magkakamali ng sagot mo next time. Ito ang buhay na walang hanggan. Natapos na po ang 5 minutong rebuttal ni Caro. Ngayon po ay dadako po tayo sa 5 minutong pagtatanong ni Brother Ross. Kung nakahanda na po kayo, Brother Ross. Brother Ross. Sige. Sige. Hello. Di ba ako? Po kayo, ito na Hello. po. Time start now. Unang ko, sino yung buhay hanggan? Pakiulit. Ulitin ko, sino yung buhay na walang hanggan? Post the time, medyo maingay. Unang tanong ko, sino yung buhay na walang hanggan? Sino ang buhay na walang hanggan? Hello? Ito sagot. Ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan. Ang tanong ko sino? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Sandali lang po Andali lang po para dapat pag tinanong sagot muna bago paliwanag. Para po clear po tayo, no? Ngayon po, ulit po. Ulitin natin. Sige po. Tanong. Sino ang buhay na walang sa pamamagitan ni Kristo? Bakit? Papaliwanag ko na. Si Kristo may misyon. Sige. Pagbigyan na. Ang misyon niya, ipakilala ang tunay na Diyos. Pag nakilala mo ang tunay na Diyos, magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Kung nakilala mo ang tunay na Diyos, may buhay na walang hanggan ka. Hindi ka gaya mo, hindi mo nakilala tunay na Diyos. Time, tapos na po yung 15 seconds. Ngayon po, another question po tayo. Tinatanggap mo ba itong sa Gawa 3, chapter 3, verse 15? At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. So si Kristo ba lumilikha? Moderator, hindi ko ginamit yun. Wala po yan sa sa nilatag niya. Sige. Paki-refuse po yung inyong tanong, palitan po.
ayon sa Biblia, kasi ginamit mo yung 1 John 5:20, no? Upang makilala siya na totoo. So, sino yung totoo? Ang tunay na Diyos, ang Ama. Anong verse yan mababasa? Binasa ko, 1:17:1-3. Basahin mo. O 3 na lang para maikse, no? Bigyan kita ng time para sa... At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang tanong ko, sino itong ko dito na tinutukoy? Go ahead, go Ang ahead. layo naman ang sagot mo. Go ahead. Ang layo ng sagot mo. Ang tanong ko, sino itong totoo na tinutukoy sa 1 John 5:20? Ang totoo na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang Ama. Saan natin mababasa yan? Hindi ko tungkuling magbasa ngayon eh. Hindi, bigay ka lang ng verse para okay na ako. Binasa ko na, ulit-ulitin ko. 1:17:1-3. Kung hindi mo tinatanggap yon, bahala ka. Asan doon ang totoo? Yung Term na salitang tunay, synonymous yun ng totoo. Okay. So, ang sabi dito, at tayo'y nasa kaniya na totoo. Diba? So, inaamin mo na ikaw yung tunay na iglesia ni Cristo. Okay, tayo'y nasa kaniya na totoo. Sino itong tayo? Yung tayo dyan, yung mga kausap na mga Kristiyano sa panahon yan. Okay. Sino itong sinabi na nasa kanya tayo na totoo? Sino yung... Saan ba yun? Tayo'y nasa kanya na totoo. So sino yung totoo na yung tayo dito ay nasa totoo? Pakiulit yung tanong mo, medyo magulo yung tanong. Sino itong totoo na yung tayo ay nasa totoo? Tayo'y nasa kaniya. Yung kaniya na totoo. Yung pangalawang mo, totoo, yung to. tinutukoy mo. Hindi yung unang totoo. Confirmation lang. Nakapost na mga time, ano? Tayo'y nasa kanya. So iba-iba yung totoo mo rito. Ay, dalawang totoo dyan eh. Okay. Di ba? Okay. Kala mo isa lang? Okay. Ito sagot. Sige, tuloy. Yung mahabang time. Yung totoo o tunay, kasi kanina ayaw mong tanggapin yung tunay. Totoo rin eh. Sa Greek, Okay. kapwa alitenos. Yung totoo at tunay, sa Greek, alitenos. Sino yung tunay, no? Yun ang Ama, yun ang tunay na Diyos. Tapos na yung 15 seconds. Tanong po ulit. Sige, Captain. Ang sabi mo, dalawa ang totoo dito, ano? So, ang tinatanong ko sa iyo, tayo'y nasa kaniya na totoo. So, ito yung binanggit Greek, no? So, sino naman itong isang totoo sa taas bago itong tayo'y nasa kaniya na totoo? Sino naman itong totoo na nasa taas? Yung naunang totoo. Yun nga ang tunay na Diyos eh. Kakasabi ko lang eh. Ang tinanong ko sa iyo una, tayo'y nasa kaniya na totoo. Ang sinagot mo, ito yung Ama, tunay na Diyos. Ito namang nasa taas na totoo. Sino yan? Ang Ama nga, yan nga yung alitenos na ginamit sa Greek. Sabi mo kanina, dalawang totoo, no? Dalawa ang totoo, magkaiba to, no? Pero ang sabi mo, tinanong kita, tayo'y nasa kaniya na totoo. Ang sagot mo, ito yung Ama. Ito namang ang ating makilala si totoo. Sino naman ito? Pakisagot na lang. Tapos na po. Sige pa, pakisagot. Bibigyan kayo ng pagkakataon. Okay. So, 1 John 5:20. Maliwanag naman dyan, no? Na si Kristo na parito sapagkat ipakikilala niya ang totoo, yung tunay na Diyos. Ano? Nagawa ba ni Kristo? Binasa pa natin. Time na po. Okay po. Ngayon po, dadako po tayo sa
ano na po, Conclusion. conclusion. 5 minutes din po yun. Conclusion. Yes, 5 minutes. Kayo 5 po minutes. ang uuna, Karom. Kung nakahanda na po kayo, time start now. Okay po, Negative ako. Kaya po, negative po ang mauuna mong salita. Okay po. Kung handa na po kayo, ulitin ko po yung oras. Time start now. Okay, dumako tayo sa konklusyon, Sa konklusyon. Ang paksa, patutunayan ni Brother Ross na si Kristo ay tunay na Diyos. True God. Nagawa ba niya yon? Tinanong natin siya kanina. Napansin niyo ang tanong natin? Sinabi ba ni Kristo na siya ang tunay na Diyos? Ang sagot niya, hindi. So ano pa patutunayan niya? Inamin niya na palang hindi. Tapos kanina, sasabihin, knockout na daw. Alam mo, sa husgado, pag sinabi ng judge na guilty, yung magnanakaw, hindi na patutunayan pa na talagang magnanakaw yung guilty. Guilty na nga patutunayan mo pang nagnakaw. Eto, balik tayo sa Biblia. Sa Biblia, hindi si Kristo ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, maliwanag, ang Ama. Ang Ama, ang iisang tunay yan iisa pa. Iisa pa. How do you define the word iisa? Only. 2, 3, it's up to you. Kung ganyan ang definition mo ng only, iisa. Sa kanya kasi iisa. Only, marami daw yun Pagkatapos, tinanong natin siya, yun bang marami na yun? Lahat tunay na Diyos. Ano sagot niya? Aba, hindi. Yun daw ay dalawang tunay na Diyos lang. Sa Biblia, binasa na natin 1:17, 1:3. Iisa lang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Balikan natin ang mga apostol. Sa Roma 16:25, subaybayan ninyo kung dalawa ba ang Diyos na binabanggit sa talatang ito. Roma 16:27. Ganito ang pagtuturo sa atin ng mga apostol. Sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo na sumasa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman sa nawa. Ano sabi ni Pedro? Sa iisang Diyos na marunong. Marunong yan. Iisang Diyos yan. Paano makikilala yung iisang Diyos na marunong? Sa pamamagitan anya ni Hesukristo. Yan lang ba patotoo natin sa Biblia? Unang Korinto 8:4. Ganito ang pagpapahayag ni Apostol Pablo. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sabi ni Apostol Pablo, walang Diyos liban sa iisa. Pagpasensyahan na natin si kapatid na Ross. Baka hindi pa niya nababasa. Itong unang Korinto 8:4, maliwanag Walang Diyos liban sa iisa. Pero sa kanya ilan daw Diyos? Dalawa daw ang tunay na Diyos. Yan lang ba patotoo natin? Unang Korinto 12:6. Ganito pa ang pagtuturo sa atin. 12:6. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Iisa daw ang Diyos, kaibigan. Hindi marami, hindi dalawa. Si Kristo, pinakilala ba niya ang sarili niya na Diyos? 1:8:40, ito ang huli kong babasahin. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano sabi ni Kristo? Ako'y tao, sabi niya, nagsasaysay ng katotohanan. Kanino niya narinig? Yung katotohanan yan, sabi, aking narinig sa Diyos.
doon pa lang mahahalata mo na magkaiba. Ang sabi ni Kristo, ako'y tao, nagsasabi ng katotohanan. Yung mga katotohanan yon, narinig kanino? Sa Diyos. Sino yung Diyos na kinaringgan ni Kristo ng katotohanan? Ang Ama. Sabi ng Ama, narinig ni Kristo, siya'y tao, nagsasabi ng katotohanan. Paano pag ayaw maniwala sa katotohanan? 44. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Time. Tapos na po ang 5 minutes conclusion. Thank you very much. Ngayon po ay dadako naman tayo sa conclusion ni Brother Ross. Brother Ross? Okay, kung nakanda na po kayo. Okay. Time start now. Napansin ko lang, no, sabi niya, tinanong daw niya kung tunay ba na Diyos si Kristo. Sumagot daw ako ng hindi, no? Medyo natawa nga ako, no? Kasi ako, naglatag ako ng verse na nagpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos sa 1 John 5:20. At nilatag ko rin ang Roma 9:5 na nagpapatunay na Diyos na mawalhati ang Kristo, no? So tapos sasabihin niya na sumagot daw ako na hindi tunay, no? Okay lang yan. Siyempre mga patutsada lang yan. So ididiin ko lang yung pagpatunay natin. Kasi kanina, unang bakbakan pa lang, umami na siya na walang nakasulat na sinasabi na hindi tunay na Diyos ito. Pero tayo po, nakapaglatag po tayo ng verse na magpapatunay na tunay na Diyos si Kristo ayon sa 1 John 5:20 at saka ayon sa Roma 9:5. Diyos na maluwalhati. Tunay na Diyos. Marino, para idiin ng maigi, dagdagan natin ng isa pang verse, no? Ito sa Tito chapter 2 verse 13. Nahintayin ya mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So sino po ang magpapakita? Si Jesucristo. Hindi naman ang Ama ang bababa, kundi si Jesucristo ang bababa. Ayon sa hula, no? So, ganoon pa man, opinion ng ang kapwa partido kung sino ang panalo, sino ang katihan nila, no? Pero siguro ang mag-judge na is yung mga viewers na nanonood, no? Sa ulin po si Ross Casona, no? Okay, hanggang dyan po nagtatapos ang debate sa pagitan ni Brother Ross at ni Brother Rom. Okay po.